Welcome po muli sa vlog natin ngayon. Ako po si Pastor Erwin Dab Anden, nagsisikap na ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Ang ating pag-uusapan ay mayroong title na, Huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Mga kapatid, maraming tao na ang nakaririnig ng salita ng Diyos, ngunit hindi lahat ay sumusunod. May mga taong malapit sa katotohanan, ngunit hindi kailanman pumasok sa kapahingahan ng Diyos. Ang layunin ng sulat na ito ay babalaan ang bayan ng Diyos laban sa apostasya o lubusang pagtalikod sa Diyos at hikayatin sa patuloy na pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Ang aklat ng Hebreo ay isinulat sa mga mananampalatayang nanganganib bumalik sa dati, sa relihiyon hindi sa Diyos, sa sistema, at sa kawalan ng tunay na pananampalataya. Kaya't dito, ginamit ng may akda ang kasaysayan ng Israel sa ilang disyerto bilang babala sa iglesia ngayon. Ang aklat ng Hebreo Kapitulo 3 versikulo 7 hanggang 19 ay babala sa kanila. Pag-aralan natin ito ng talata sa talata. Una, ang tinig ng Diyos at ang babala, talatang 7 hanggang 8. 7. Kaya't gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, 8. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso gaya ng sa paghihimagsik, gaya ng sa araw ng pagsubok sa ilang. Letter A, gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo. Ito ay sipi mula sa Awit Kapitulo 95 versikulo 7-11. Ipinapakita na ang kasulatan ay buhay, nagsasalita, totoo, nagaganap, at nangyayari kahit matagal ng panahon ito sinabi. Ang Diyos ay nagsasalita sa kasalukuyan, hindi lang sa nakaraan. Ang mga sinabi ngayon tiyak na mangyayari sa hinaharap. Ang kailangan natin ay paniwalaan mo ang salita. Pero ang problema ay hindi kakulangan ng pahayag, puno tayo ng pahayag mula sa Diyos, kundi pagtanggi ng tao na pakinggan at paniwalaan ang salita. Letter B, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Ang matigas na puso ay nakikinig pero hindi sumusunod. Nakakakita ng gawa ng Diyos pero nagdududa. Nakakaranas ng biyaya pero nagrereklamo. Kaya ganito sila sa Diyos dahil malayo ang kanilang puso. Ang puso ang sentro ng pananampalataya, pagsunod, at katapatan sa Diyos. Kapag hindi tuwid ang iyong puso tiyak na malayo ka sa Diyos, ito ay nagdudulot na katigasan. Letter C ang halimbawa ng Israel, talatang 9 hanggang 11. 9. Na doon ay sinubak ako ng inyong mga ninuno, bagaman nakita nila ang aking mga gawa sa loob ng 10, 40 taon. Kaya't nagalit ako sa lahing ito, at aking sinabi, sila ay laging naliligaw sa kanilang puso, at hindi nila nalaman ang aking mga daan. 11. Gaya ng sa aking galit ay aking isinumpa, hindi sila papasok sa aking kapahingahan. 40 taon, nakita nila ang gawa ng Diyos ngunit, paulit-ulit na pagsubok sa Diyos, walang tiwala, at patuloy na pagsuway. Nagalit ang Diyos sa kanila. Kaya nga isinumpa ko sila. Hindi sila papasok sa aking kapahingahan. Ang kapahingahan ng Diyos ay ipinagkakait hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa kawalan ng pananampalataya. Malaking kasalanan ang kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kung minsan, naipagkakamali natin na meron tayong pananampalataya pero hindi naman ito nakikita. Ang pananampalataya kung mayroon tayo nito ay nakikita sa buhay natin, ito ay magiging lifestyle ng buhay natin. Ikalawa, babala sa mga mananampalataya, talata 12. Mga kapatid, mag-ingat kayo, na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Para kanino ang babala? Ang sabi ng talata, mga kapatid, nangangahulugan na ang tinutukoy ay ang mga nasa loob ng komunidad ng pananampalataya. Hindi ito babala sa mga di mananampalataya lamang, kundi, ito ay babala laban sa pagtalikod sa pananampalataya. Letter B, masamang pusong at walang pananampalataya. Ang ugat ng pagsuway ay kawalan ng pananampalataya. Ang pagbaliwala sa gawain ng Diyos ay kawalan ng pananampalataya. Hindi lang ito moral failure, kundi spiritual rebellion. Ang kawalan ng pananampalataya ay unti-unting proseso, nagsisimula ito sa maliit na kompromiso, hindi magsisimba. Ang katwiran ay hindi naman nakakalimutan ang Diyos hanggang sa mauwi ito sa pagtalikod sa Diyos. Letter C ang lunas, araw-araw na pagpapaalalahanan, talatang 13. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw, habang ito ay tinatawag na, ngayon, upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan.
Kailangan natin ang komunidad ng mananampalataya. Ang kasalanan ay mapanlinlang. Hindi natin laging nakikita ang unti-unting pagtigas ng ating puso hanggang sa tuluyan na tayong tumalikod sa Diyos. Ang tunay na iglesia ay hindi lang tagapakinig, kundi tagapagbantay ng isa't isa. Paminsan-minsan, tinatapik nito ang kapatid na nakakalimot. Letter D. Kung manatili tayong matatag hanggang wakas, talatang 14. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Ang katibayan ng tunay na pakikibahagi kay Kristo ay pagtitiis hanggang wakas. Hindi yung sa simula lang ang ating sigasig, parang kandila na unti-unting nauupos, kundi ang patuloy na katapatan. Ikatlo, ang buod ng kabiguan ng Israel, talata 16 hanggang 19. Tatlong tanong ang pagbulay-bulayan natin. Letter A. Sino ang naghimagsik? 16. Sino-sino ba sila na matapos makarinig ay naghimagsik? Hindi ba ang lahat ng umalis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? Yaong inilabas mula sa Ehipto. Pinili ng Diyos para iligtas ngunit hindi nakarating. Nakaranas ng pagliligtas ngunit hindi nagtiwala. Nakakita ng mga himala ng Diyos, ngunit pinagdudahan pa rin ito. Letter B. Kanino nagalit ang Diyos? Talatang 17. Ngunit kanino siya galit ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala, na ang mga katawan ay nabuwal sa ilang? Kanino nagalit ang Diyos? Sa mga nagkasala, ang kanilang bangkay ay nabuwal sa ilang. Pinili sila upang maligtas at dalhin sa lupang pangako pero hindi nakapasok. Ang pribilehiyo ay hindi garantiya ng kaligtasan, kailangan dito ay ang katapatan sa paglilingkod. Letter C. Bakit hindi sila pumasok sa kapahingahan? Talatang 19. Kaya't nakikita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Hindi dahil sa kakulangan ng kaalaman, kakulangan ng karanasan, kakulangan ng tanda o himala. Kundi dahil sa kawalan ng pananampalataya at pagsuway. Ika-4. Mga praktikal na aral at aplikasyon. 1. Ang pakikinig sa Diyos ay nangangailangan ng agarang pagtugon, sabi ng talata, ngayon, hindi bukas. Hindi kapag handa na, kundi ngayon. 2. Ang kasalanan ay mapanlinlang. Pinapatigas nito ang puso, pinapamanhid ang konsensya, at pinapalayo sa Diyos. 3. Ang pananampalataya ay dapat manatili hanggang wakas. Ang tunay na pananampalataya ay nagtitiis. Hindi perpekto, ngunit nanatiling tapat hanggang wakas. 5. Pangwakas na panawagan. Mga kapatid, ang Hebreo Kapitulo 3 versikulo 7 hanggang 19 ay hindi lamang kasaysayan, nito ay salamin. Tanong sa atin, naririnig mo ba ang tinig ng Diyos? O pinatitigas mo ang iyong puso? May mga babala na ba ang Diyos na iyong binabaliwala? Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Manalangin tayo na bigyan tayo ng Diyos ng malambot na puso, tunay na pananampalataya, at katapatang magpapatuloy hanggang wakas.